Magandang araw mga paps, welcome back sa ating channel. Ang video natin ngayon ay kung paano mag-transfer or paano yung proseso ng pag-transfer ng ownership ng sasakyan. Kung nakabili ka paps ng second hand na sasakyan pero namumroblema ka kasi hindi mo alam kung paano ililipat sa name mo dahil di mo alam kung paano mo sisimulan. Relax ka lang paps. Napakadali lang namang asikasuhin to paps. Dahil sa video na to ay tuturuan kita step by step kung paano lalakarin ang transfer of ownership pag nakabili ka ng second hand na sasakyan. Bago ang lahat paps, bakit ba mahalaga na ma-transfer ang ownership ng nabili mong second hand na sasakyan? Maraming rason paps. Kasama na rito ang legal protection of the seller. Kapag ang kotse ay hindi na i-transfer agad sa new owner's name, the original owner remains liable sa mga pwedeng mangyari tulad ng aksidente, traffic violation, o kaya pag ginamit sa krimen ang sasakyan. At saka mga paps, balang araw kung ayaw mo na ng sasakyan, nagsawa ka na at gusto mo na siya ibenta, mas madali siyang maibebenta kapag ka nailipat na sa pangalan ng bagong owner. Ito nga pala paps ang mga kakailanganin mo. Ihanda. Number 1, original ORCR. Number 2, notarized deed of sale. Number 3, valid ID ng buyer at seller. Dapat hindi expired. Number 4, TIN number. Number 5, insurance. Kailangan mong kumuha ng bagong insurance paps sa pangalan mo or sa bagong owner. HPG clearance at MVIR, Motor Vehicle Inspection Report. Paano naman ang proseso paps? Baka mahirap. Step 1 mga paps ay kailangan mo munang kumuha ng PNP HPG clearance. Punta ka muna sa PNP HPG na office para i-check ang sakyan. Kailangan mo dalhin yung sakyan mga paps kasi kailangan nilang stencilin yan, kailangan nilang picturean, check nila kung may kaso or carnap o kung ano pa mang problema o may alarma. Step 2 mga paps ay kuha ka ng insurance, PPL insurance na nakapangalan sa magiging new owner. Sa step 3 naman mga paps ay pupunta ka na ng LTO para sa MVIR or Motor Vehicle Inspection Report. Bali, i-inspection uli ng LTO yung sasakyan, dadali mo yung sasakyan sa LTO, then kukuha nila uli ng stencil. Sa step 4 naman mga paps ay pag nakuha mo na yung PNP HPG clearance, meron ka ng insurance, tapos na-stencil na ng LTO yung sasakyan mo. Then pag kompleto na yung papeles mo, punta ka na ng LTO. Dito na yung pinaka main event na paps. Submit mo na lahat ng requirements. Tapos tatawagin ka uli. Step 5 na yon, payment. Mag-bayad ka ng transfer fees. Step 6, bali claiming ng new ORCR. Pag okay na, makukuha mo na yung bagong ORCR mo. Nakapangalan na sa'yo. Ganun lang kadali mga paps. Basta kumpleto ka lang sa requirements, papeles, at may kunting pasensya lalo sa pagpila. Napakadali lang namang lakarin ang transfer of ownership. Mga paps, kung meron man kayo natutunan sa video na to, ay baka naman pwedeng pa-like and share naman para kahit papano ay makatulong tayo dun sa mga kababayan natin na hindi alam kung paano gagawin sa pag-transfer. Mga paps, pa-subscribe na din sa aking YouTube channel para sa mga iba pang mga videos na gagawin ko. Maraming salamat po sa panunood. God bless po.